Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Nagsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa ay pagunita kay San Charbel Makluk ng Lebanon. Siya po'y isang pari at ang buhay niya ay buhay panalangin at may matinding debosyon sa mahal na Birhing Maria. Ang sabi niya, ang tao ay nanggaling sa puso ng Diyos at siya ay babalik sa puso ng Diyos. Ngayon din ay araw na mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo. Biyernes, tayo po'y magpakumbaba, malikluhod, upang lapitan ang mahabaging Senyor. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at langit. Pinamahala mo si San Charbel Makluk sa iyong sambayanan upang pakainin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkalo mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa.
At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, ni iisipin o gugunitain. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansa'y magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinapatnubayan ng Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kaniyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito ay katulad ng mga binhing naghasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanyang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan. Ang nakikinig sa salita at masayang tumatanggap nito agad, ngunit hindi nito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kagipitan at pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng mga nahasik sa dawagan, ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita na wala na ng puwang sa kanilang puso.
kaya't hindi makapamunga at inilarawan ng nagasik ang matabang lupa. Ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito, sila'y namumunga. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Binabati namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, at pagkakaloob ng grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patibayin natin ang ating loob, palakasin natin, suportahan natin ang isa't isa sa mahabang paglalakbay ng pagsubok nitong pandemya ng coronavirus. Ang salita ng Diyos, Panginoon, ano ba gusto niyo sabihin sa amin? Tayo'y makakuha ng inspirasyon sa ating unang pagbasa, Propeta Jeremias. Basa ako. Ang una niyang sinabi, magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil. Kayo ba? Naranasan niyo na bang nataksilan, natraidoran, nahudas? Masakit po, no, di ba? Kaibigan mo, kakilala mo, kasama mo, tinalikuran ka, pinagpalit ka, inabandona ka. Sige ha, maganda nung nagsama tayo, pero di na tayo. Para na ako sa iba. Bye-bye. Ano mararamdaman mo? Pinagtaksilan. At sa karanasan yan, alam natin, siyempre ang Diyos naman, di naman makina. May damdamin ang Diyos. May puso ang Diyos. Tayo ay nagtaksil sa maliit at malaking pamamaraan. Buti na lang, salamat sa Diyos, mabait ang ating Panginoon. Halina, magbalik loob tayo. Ibabalik natin sa dati. Pag nilayan po natin yan, mga kapatid, hindi ko na ipagpapatuloy kasi ang pagbabalik loob ay ibinabalik niya yung dati. Parang walang nangyari. Erase, deleted yung mga nagawa nating hindi ka nais-nais. Di ba napakabait, napakaganda ng ugali ng Diyos? Dumako naman tayo sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ito ang talinhaga ng naghahasik. Pinaliwanag niya. Naghasik na mga buto, na mga binhi, na mga butil, napunta sa daan. Ang iba, pinagtutuka ng mga ibon. Oh, okay ito. Yan, pinagtutuka. Yun ang mga tao na sa simula pa lamang wala na. Di pa nagsisimula ang kwento, nawala na, nasayang na. Meron naman, napunta naman sa batuhan. Oh, ang ganda niyan. Ang salita, mukhang nakakaakit yan. Pero
mababaw. Mababaw po. Hindi tumatagal, ningas kugon. May mga naman buto na nahulog sa malalim-laliman lupa pero nasa dawagan. Nako, yan. Okay kayo, Panginoon. Kaya lang, nako, nandyan na yung mundo. Nakalimutan na ang Diyos. Meron naman, ito yung medyo sa isang tabi meron naman, matabang lupa na nagbibigay ng masaganang ani at matatamis ang prutas. May tig-30, meron pong tig-6 na po, meron pong tig-100 po. Ha? Ito po ay, sino ba tayo? Tingnan natin ang sarili natin sa harapan ng Panginoon. Ano po ang ating alay? At sa panahon ng pandemya, panahon ng kawalan, panahon ng kakulangan, kulang sa PPE, kulang sa ayuda, mahabang litanya ito, kulang sa trabaho, kulang sa pagbigay sa renta, kulang sa matrikulasyon, kulang. Malaki ang kawalan. Ano na lang, magtitingi na lang tayo. Mamamatay na lang tayo sa gutom. Hindi, mga kapatid. Bilang isang komunidad ng Nazareno, ito po yung hamon sa atin. Madilim. Ngunit sa kadiliman, tayo, kayo, parang mga bituin. Alam nyo, ilang mga gabi na, hinahanap ko yung kometa. Buti pa yung ibang tao, may nakita. Kagabi, ilang gabi na yan, hinahanap ko yung kometa. May ilang mga bituin na lumilitaw. Pero yung kometa, mga anak ko, hindi ko po makita. Yung iba, hanggang kontento lang ako sa picture. Kanina may picture dyan. Mabalik ako. Kung matindi ang kadiliman, matindi ang itim ng gabi, lumilitaw ang mga bituin. Anong ibig ko sabihin? Sa panahon ng kawalan, ito ang panahon upang lumitaw tayo. Mga gawain ng pagmamahal. Pagmamahal. Ang coronavirus, hindi sa kanya ang huling salita. Ba? Tingnan natin kahapon. Nako, napakataas na naman ang mga kumpirmadong kaso. Babalik na naman ba tayo sa modified, enhanced community quarantine? Diba? Mananalo ba si coronavirus? Alam natin kung kasamang Senyor, si COVID-19 hindi sa kanya ang huling salita. Ang huling salita ay pag-ibig. Pag-ibig. Hindi yung romantiko, hindi yung sentimental, kundi yung pag-iibigan, pagtutulungan, mga gawain ng kawang-gawa, mga gawain ng katarungan, mga gawain na itinataguyod natin ng karapatan para ang ating buhay ay naayon sa nilalayo ng Diyos. Sige na po, mga kapatid, pagdilayan po natin ito. Tuloy lang tayo, mga kapatid, tuloy lang tayo. Kahit na ba mukhang paulit-ulit, naubusan na rin ako. Ako rin sa loob ko, sa totoo lang, sinisikap ko po. Mukha yatang sana, malapit na tayo, medyo atras pa yata tayo. Pero, walang tayo kaya nandito tayo, Biyernes nakikita kayo, at pinapanood tayo, nagbibigay tayo ng lakas sa isa't isa. Malaking bagay yan, mga kapatid. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Charbel Maclup,
ng Lebanon. Mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque. Nawa, tayo'y mga binhi na lumalago, umuusbong, umuunlad. At habang tumatagal, nagiging kaaya-aya, kalugod-lugod sa pagtulong sa kapwa sa kanilang pangangailangan at sa harap ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga ginigiliw ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang makinig ang sangkatauhan sa kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay. Ang ating itutugon po, Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang bayan ng Diyos, naway maging bukas sa salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga magsasaka at ang mga nagtatrabaho sa bukirin, naway basbasan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Para sa ating humarap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, naway mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Panginoon Diyos, magsalita kayo sa amin at gawin mo kaming makinig sa iyo. Magbunga nawa ito ng buhay Kristiyano sa amin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugong mo. Mula sa iyo kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo, paghari ang lahat, ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas matulad sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan.
upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasuwalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayon si San Charbel Makluk ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang hukay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo ni bubuhos, para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ni San Charbel Makluk, San Aloysius Gonzaga, San Lazaro, San Sebastian, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Charbel Makluk sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman at
lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilululhati na dyan sa langit, na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw lang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy po yung mga tumataas na mga konfirmadong kaso hindi lamang sa ating bansa, kundi sa iba mga bansa din, at marami mga Pinoy kababayan natin din ay may sakit. Walang pagod po kami. Yung inyong mga kahilingan, ipadala po ninyo. Inilalagay po namin ito sa mga intensyon. Ako sinasabi ko lang, kasama ito sa pang-araw-araw na intensyon ng misa sa simbahan ng Quiapo, lalong-lalo na ang mga tinamaan ng COVID-19. Marami na rin ang gumagaling sa bisa ng inyong mga panalangin. At kahapon, ang tagapangasiwa ng Archdiocese ng Maynila, kagalang-galang Obispo Broderick Pabilio, COVID-19. Nagmensahe po ako sa kanya at nangako po ako na tayo magdadasal para siya'y gumaling. Ha? Seryoso po itong pandemyang ito. Ha? Isama niyo po para pinuno natin. Kailangan natin mga pinunong malulusog at nasa malakas na katayuan, malakas ang kanilang katawan upang makapaglingkod. Sama natin sa dasal ang pagpapagaling. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, mininarangal
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.